Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at duwalatiin po, minamahal ko ang kanyang dakila at banal na pangalan. Mga minamahal, salamat sa makalangit na awitin. Tunay na sa Diyos lamang po ang kapurihan at kaluwalhatian po at pagsamba, minamahal. At ang mga papuring makalangit na ito ay makaabot po sa luklukan ng ating mahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito, minamahal, tayo po idadako sa sunod na bahagi ng ating banal na programa, ang ating pakikinig po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, na siyang pagkain po ng ating mga kaluluwa. Mga minamahal, idalangin po natin at tayo po sama-samang manalangin sa Panginoon upang ang Diyos ay magbukas ng ating puso at ng ating pangunawa at ipaunawa ng Panginoon ng kanyang mga banal at dakilang salita. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay, hallelujah, sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, tunay na kami umaasa at nagtitiwala, mahal na Panginoon. Because your name is above and every other name, there is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God, we trust in thee, there is Lord. For the leading prayer for our beloved, venerable pastor, in the mighty name of Jesus, dalangin po namin, Panginoon, na langisan mo ang mga salita mo na aming mapapakinggan sa gabing ito, mahal na Panginoon, O Diyos. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Maging bang lingkod to ni na saganang akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, Lord. Hallelujah. Put thy words in my mouth. Leading prayer for our beloved, venerable pastor, in Jesus' name. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang, anumang pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. At sa gabing ito, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Jesus Christ, our dearest Savior. I give the honor and respect to our dearly beloved venerable pastor, beloved evangelist Willie Estrada Almeida, the Indian prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Willie Estrada Almeida, assistant pastor, at sa lahat ng mga beloved children, grandchildren, whole blessed Almeida family, sa mga nakapot manugang ng ating mga pastor, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, kababayan na patuloy pong umantabay, sumusubaybay sa banal na programa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang kapayapaan ng Panginoon, ang kagalakan sa inyong mga puso ay patuloy pong sumagana at maghari ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. So oras nito minamahal, tayo po ay mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating po mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda natin ang ating sarili sa paginig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the fruit of iniquities. The fruit of iniquities. Yung bunga ng ating mga pagsalangsang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat, mga minamahal, ano man ang ating itinanim, tayo po'y aani ng bunga ng ating mga itinatanim. Kaya sabi pa nga, mga minamahal, tayo po ay mag-ingat sa ating mga itinatanim, make it sure na mabuti ang ating itinatanim sapagkat upang umani tayo, mga minamahal, ng mabuting biyaya at pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito ng ating pinag-aaralan sa gabing ito, if you want to honor and please the Lord, we need to pay attention whatever scriptures speak, mga minamahal, of the things that God love and hate the most. Sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, we need to pay attention whatever the scriptures says or speak about, mga minamahal, those things that God love and hates the most. Dapat alam natin kung anong mga bagay na nais ng ating pinakamamahal na Panginoon at mga bagay na kinamumuhian ng ating pinakamamahal. That's why tayo po'y nag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat mga minamahal sa Biblia, dito po natin malalaman yung mga restriction ng ating mahal na Panginoon, yung mga minamahal ayaw ng Diyos, yung mga bawal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Actually, hindi po ang church ang nagbabawal, hindi po ang pastor ang nagbabawal. Sometimes, may mga miyembro na galit sa pastor, mga minamahal, dahil ang akala nila ang pastor ang nagbabawal, ang pastor, mga minamahal ko, ang nagpapahirap sa kanila. Not knowing na itinuturo lamang po namin, mga minamahal ko, kung ano ang nakasulat sa banal na Biblia. Kaya nga,
As a member of the church, as a believer, as a Christian, we need to pay attention whatever the scripture says. Mga minamahal, kung ano ang sinasabi, what the Bible tells about, what the Bible speaks about, mga minamahal, dapat magkaroon tayo ng seryosong atensyon. Seryosong pangunawa, mga minamahal, upang malaman natin kung ano mga bagay ang ayaw ng Diyos, ang mga bawal ng Diyos, at ang mga bagay na iniibig at nais ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, how can we please and how can we honor the Lord if you don't know the things that important and love, mga minamahal, from the Lord? So, kailangan po, mga minamahal, paano natin maluwalhati, paano natin mapaluguran ang ating mahal na Panginoon kung hindi natin alam kung anong mga bagay na makapagbibigay lugod sa Kanya. Kung ang concern natin is to glorify the Lord, kung ang concern natin, mga minamahal, para po mapaluguran ng Panginoon, to honor the Lord, we need to know what is the thing, mga minamahal, na makapagbibigay luwalhati at makapagbibigay lugod sa Kanya. At ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, na ating pong magagawa para maluwalhati at mapapurihan, maparangalan ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga guidelines na ito ay nakasulat sa banal na Biblia. Lahat ng information na ating kailangan to glorify the Lord. Lahat po ng information na ating kailangan to honor the Lord, mga minamahal, lahat po ito ay nakasulat sa banal na Biblia. From Genesis to Revelation, kung mababasa po natin yung Biblia, mababasa natin kung ano ang mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon at ang mga bagay, mga minamahal, na ninanais ng ating mahal na Panginoon. So tayo pong mga Kristiyano, ang ating pong concern is to glorify the Lord. We serve the Lord because we want to glorify Him. We want to honor Him. Yun po ang ating nais. Yun po ang ating gusto. Mga minamahal, dahil alam natin na kapag maluwalhati natin ang Panginoon, magawa natin ang Kanyang kalooban, ang Panginoon ay, mga minamahal, gagawa din naman sa buhay ng bawat isa sa atin. Siyempre, ibibless tayo ng ating mahal na Panginoon once we obey His commandments, once we obey His will. Kaya, mga minamahal, how can we praise the Lord? How can we honor the Lord, mga minamahal, if we don't know what is the thing that important to Him? So, ibig sabihin, kailangan mong malaman kung anong mga bagay na importante sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat alam natin ang mga bagay, mga minamahal, na kaibig-ibig sa Panginoon. Dapat alam natin yung mga bagay na makapagbibigay lugod sa mahal na Panginoon. Dapat alam natin yung mga bagay na makapagbibigay ngiti sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Just like Noah, sabi ng Biblia, yung buhay ni Noah ay in-spend po niya, the rest of his life, in-spend po niya para paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. That's why Noah walked with the Lord and the Lord walked with him. Lumakad siya, nakasama ang Panginoon, at ang Panginoon, mga minamahal, ay sumakanya. Lumakad siyang kasama ang Diyos. Amen. Noah walked with the Lord and the Lord walked with him. Kaya grabe po yung blessing ng ating mahal na Panginoon kay Noah sapagkat siya'y lumakad, nakasama ang ating mahal. Ibig sabihin, mga minamahal, nakapagbibigay luwalhati po siya. Pinaluluguran po niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng banal na Biblia, sa panahon natin ngayon, iba na ang description ng mga tao regarding sa kasalanan. Instead na dapat yung bigat ng kasalanan ay lalong pabigatin upang ang tao, mga minamahal, ay matakot gumawa ng kasalanan sapagkat ang kasalanan, mga minamahal, ay kinakasangkapan ni Satanas upang tayo po ay mapalayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. That is the main purpose, that is the main reason bakit tayo, mga minamahal, tinutulak ng kaaway, lumabag sa kalooban ng Panginoon. That is the main reason, main purpose, bakit tayo hinuhulog sa pagkakasala, bakit tayo tinitempt ng kaaway, mga minamahal, tinitintal tayo ng kaaway para tayo po'y magkasala. The main purpose, mga minamahal, para tayo malayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. At kapag tayo po'y malayo na sa presensya ng Panginoon, ang ating pong mga kaluluwa ay maging pag-aari na ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Sa ating panahon ngayon, mga minamahal, pinapagaan yung description ng tao regarding about sin ay pinapagaan, mga minamahal ko, ng tao. Amen. Gumagawa sila ng ibang termino. Instead na dapat
mga minamahal, pabigatin ang kasalanan upang ang tao ay matakot sa paggawa ng kasalanan, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kabayaran, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang sabi ng Biblia, dahil po sa kasalanan, for all have sinned and come short for the glory of God. Dahil po sa kasalanan ng tao, ang tao ay nalayo sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Although na, mga minamahal, ang sabi ng banal na Biblia, wala pong matuwid, wala po ni kahit isa, mga minamahal, no one righteous, no not one, wala pong matuwid. It is written, biblically written, na wala pong matuwid, wala kahit isa. Kaya't wala pong pwedeng tao na mag-claim na wala siyang kasalanan. Sabi ng Biblia, kapag i-claim mo na ikaw ay isang taong makasalanan, hindi ka makasalanan, ginagawa mong sinungaling. Mga minamalang Biblia, sinungaling ang salita ng ating mahal na Panginoon kapag i-claim mo na wala kang kasalanan. Sapagkat ang Biblia ang nagdidiin, it is written, no one righteous, no not one. So, mga minamahal, ang conclusion ng Biblia, lahat ng tao ay nagkakasala. Lahat ng tao ay nagkasala. At kapag ating pong i-accept, mga minamahal, na lahat tayo ay sinners, amen, lahat tayo ay makasalanan, nangangailangan tayo ng Diyos na siyang may kapangyarihan para mapatawad ang ating kasalanan. Kasi hindi pwedeng malunod tayo sa kasalanan, hindi pwedeng mamatay tayo, mga minamahal ko, na nababalo tayo ng kasalanan sapagkat kapag ikaw ay mamatay at ikaw ay naghumon sa kasalanan, ikaw ay nababalot ng kasalanan, ang buhay mo ay nasa kasalanan, ikaw ay mamamatay at ang kaluluwa mo ay bubulid sa init ng apoy ng impyerno. Kaya kapag ma-accept mo, malaman mo, sapagkat sabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala, lahat ng tao ay makasalanan. Kung ating pong mga minamahal i-accept na lahat tayo ay sinners, lahat tayo ay makasalanan, we need the Lord, we need God, mga minamahal, who have power to forgive our sin. Meron pong kapangyarihan para po mapatawad ang ating pong mga kasalanan. So, kailangan natin ang ating mahal na Panginoon para mapatawad ang ating kasalanan. Malinis ang ating puso, ang ating isip. Lahat ng ating mga guiltiness sa ating mga puso ay burahin ng Panginoon, tanggalin ng ating mahal na Panginoon. Pero nakakalungkot, sapagkat sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay pinapagaan nila yung description ng kasalanan. Just like adultery. Yung adultery, ito po'y tinatawag nila, it is just an affair ng aming mahal. Parang pampalipas lang nila ng oras yung adultery na kasalanan. Ito po ay pakikipagtalik, pakikipagrelasyon sa asawa ng may asawa. May asawa ka, makikipagtalik ka sa may mga asawa. Mga minamahal, ikaw ay makikipagrelasyon sa asawa ng may asawa. Mga minamahal, although na may asawa ka na, that is word adultery. Pero sa kanilang panahon, it is just mga minamahal affair. Kumbaga, mga minamahal, pampalipas oras lang nila. Yung abortion, mga minamahal, yan po ay ipinagbabawal sa ating turo, sa ating aral, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Dahil ang abortion ay pagkitil na po yan ng buhay. Tayo po ay pumatay na po ng tao sapagkat ang bata, mga minamahal, yan ay may buhay na, at kapag ating i-abort, mga minamahal, yan ay isang mabigat na kasalanan, mga minamahal. Ito po'y ginagawa nila, ang para sa kanila, yung abortion, it is a right choice. Yung homosexual naman, yung mga bakla, mga minamahal, that is homosexual, ito po'y tinatawag nilang alternative lifestyle. Kaya yung kasalanan, instead na pabigatin, pinapagaan nila, mga minamahal. Ngunit tayo pong mga Kristiyano, ang kasalanan ay nananatiling kasalanan. Ano man ang kasalanan, ito po'y mabigat o ito'y magaan, ito'y kasalanan pa rin sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng malalim na awareness, amen, regarding sin. Nagkakaroon tayo ng malalim na kaalaman patungkol sa kasalanan upang matuto tayong mag-ingat at hindi mahulog sa pagkakasala, sapagkat kung tayo mahuhulog sa pagkakasala, maging pag-aari ng kaaway ang ating mga kaluluwa. Ang sabi rito, mga minamahal, ang sabi rito, here God mentioned some specific sin, mga minamahal, that God hates the most. He is love, but sometimes He hates. Mga minamahal, totoo po ito. Minsan ang Panginoon ay talagang Diyos ng pag-ibig, ngunit hindi po naiiwasan ng Panginoon ay namumuhi din po, mga minamahal, sa kasalanan. Namumuhi sa taong gumagawa ng kasalanan. Ang sabi dito, God not tolerate sin, but in a right time, He punished, mga minamahal. Ang Panginoon ay
Hindi po niya, mga minamahal, pinagbibigyan ang kasalanan. Hindi po niya hinahayaan. God tolerate not sin, but in the right time, in the right season, mga minamahal, He punished to those who sin. Na kanya pong pinaparusahan ang sino man, mga minamahal ko, na nagkakasala. From the book of Habakkuk, chapter 1, verse 13. Basahin po natin, mga minamahal, sa Tagalog version. Ang sabi nito, ikaw na may matang malinis, ang ating mahal na Panginoon, ikaw na may matang malinis, kaysa tumingin ng kasuwailan at hindi ka makatingin sa kasamaan. Sabi ng Biblia, bakit mo minamasdan ang nagsisigawan ng paglililo at tumatahimik ka sa sinasakmal lang ng masama ang tao na lalong matuwid kaysa sa Kanya, mga minamahal. So ang ating mahal na Panginoon say, Diyos, mga minamahal, o tayo po ay lumalakan ng malinis, matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. God tolerate not sin, mga minamahal, and wrongdoings. The Bible tells about in the present that God attributes from sin, His character about sin, not a strong feeling. Mahirap tayong mga minamahal, i-bless kung gumagawa po tayo ng kasalanan. Ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, in His time, amen, ang Biblia mismo ang nagsasabi, mga minamahal, patungkol sa ating mahal na Panginoon, pagka-Diyos ng ating dakilang Diyos, at ang karakter ng ating mahal na Panginoon ay talagang namumuhi, mga minamahal, sa kasalanan. Meron pong, mga minamahal, mabigat na galit at pagkamuhi ang ating mahal na Panginoon sa kasalanan. Kaya nga ayaw niya, kung siya lang po, mga minamahal, ang papipiliin, ayaw ng tao, ayaw ng Panginoon, ang tao ay magkasala. Ngunit ang tao, mga minamahal, ay pilit na lumilihis sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, imbis na gumawa ng mabuti, mas iniibig ng tao ang paggawa ng kasalanan. Imbis piliin ang kaliwanagan, mas pinipili ng tao ang kadiliman. Bakit po, mga minamahal, hindi po tayo kinokontrol ng ating mahal na Panginoon. Binigyan po tayo ng sariling kaisipan ng ating mahal na Panginoon para pumili. Amen? Kung ano ang ating pipiliin. Pipiliin ba natin ng masama o pipiliin ba natin ng mabuti? Pipiliin ba natin ang kasalanan o pipiliin ba natin ang katwiran? Pipiliin ba natin ang maluwang na daan o pipiliin ba natin ang masikip na daan? Pipiliin ba natin ang Diyos o pipiliin ba natin, mga minamahal ko, ang mga likha ng kaaway? So binigyan tayo ng Panginoon, mga minamahal ko, ng mga choices. Hindi niya tayo, dahil ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya autocratic na Diyos. Just like Hitler. Si Hitler, naging autocratic leader sapagkat lahat ng kanyang nasasakupan, kontrolado niya, mga minamahal. Lahat ng sumusuway sa kanyang gusto, kanyang pinapatay, ginagawa niyang abono, mga minamahal. Kinikitilan niya ng buhay. Kaya siya po yung tinawag na autocratic leader. Pero ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya autocratic na leader. Kaya nga po, binigyan tayo ng free will, mga minamahal, to choose. Free will to choose. Para pumili kung, mga minamahal, ano ang ating pipiliin. Pipiliin ba natin yung tama? O pipiliin ba natin ang mali? Pipiliin ba natin yung kadiliman? O pipiliin ba natin ang kaliwanagan? That is the free will to choose. Binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo kinontrol ng Diyos, mga minamahal, kung anong ating gusto. Pero ipinaunawa sa atin ng mahal na Panginoon na kung pipili tayo ng mali, ang ating landas na tinatahak ay kapahamakan. Itinuro sa atin ng Panginoon na kung piliin natin ang tamang landas, ang ating tinatahak ay kaluwalhatian at kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Meron po mga consequences. Every choices that we made, mayroong consequences. Baka minamahal, merong bunga, merong resulta sa lahat ng ating pagpili. Kaya nga po, mga minamahal, make it sure na kapag tayo po ay pumili, mga minamahal, guided tayo ng banal na espiritu ng ating mahal na Panginoon para hindi po tayo magkamali, minamahal ko, ng pagpili. Kaya, ang sabi rito, mahirap tayong i-bless kung gumagawa tayo ng kasalanan. Totoo po yan, mga minamahal. Kapag gumawa ka ng kasalanan, ma-out of blessing ka. Dahil hindi ka samahan ng Diyos. Hindi ka patnubayan ng mahal na Panginoon. Hindi ka gabayan ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nabubuhay, minamahal sa kasalanan. Kaya ang sabi, mga minamahal, ng Psalm chapter 5, verse 4 and verse 5, basahin natin ang Biblia, sapagkat ikaw ay di isang Diyos, na may kaluguran sa kasamaan. Amen? Ibalik po natin, mga minamahal. Sapagkat ikaw ay Diyos na isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang masama ay hindi
tatahang kasama mo. Ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapupuutan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Amen sa English. Basahin natin mga minamahal sa Bible. Sabi ng Biblia, "For thou art not God that hath pleasure in wickedness." Totoo po yan. Ang ating mahal na Panginoon ay hindi po siya nalulugod, mga minamahal. Yung kanyang pleasure, mga minamahal, not in wickedness. His pleasure, mga minamahal, is in righteousness. Kaya, sabi ng Biblia, His pleasure are not in wickedness, neither shall evil dwell with thee. In verse 5, "The foolish shall not stand in thy sight. Thou hatest all workers of iniquities." Lahat po ng gumagawa ng mga minamahal kasalanan, lahat ng sumasalangsang sa kalooban ng mahal na Panginoon ay hindi po kinalulugdan ng Panginoon. Why? Because the Lord our God whom we serve, mga minamahal, His pleasure is in righteousness, not in wickedness, mga minamahal. Ang kanyang kaluguran, mga minamahal ko, ay ang paggawa ng mabuti. Kaya, wala pong blessing. Ikaw na gumagawa ng kasalanan, mga minamahal, amen? Ikaw na nagpapasasa sa paggawa ng kasalanan, lumalabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Although na alam mo na kung anong tama, alam mo na kung anong mali, pilit mo pa rin ginagawa kung ano ang mali at hindi ka pumapanig, mga minamahal, kung ano ang tama, mga minamahal, ang blessing ng ating mahal na Panginoon ay malayo sa iyo. Following verse, Psalm chapter 45, verse 7. Sabi ng Biblia, "Iyong iniibig ang katwiran." Amen? At pinagtataniman ng kasamaan. Pinagtataniman ang kasamaan. You hate evil. Amen? You love righteousness, and the Lord hates evil. Kaya ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahatid sa iyo ng langis ng kasayahan ng higit kaysa iyong mga kasamaan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Luwalhatihin ang ating dakilang Diyos. Ano pong sinabi sa English version, mga minamahal? Amen. Sabi ng Biblia, "Thou lovest righteousness." Iniibig ng Panginoon ang katwiran. "And He hatest wickedness. Therefore God, thy God, hath anointed thee with the oil." Mga minamahal, when you loveth righteousness, just like the Lord loveth righteousness, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ibigin mo ang katwiran, katulad ng Panginoon na iniibig ang katwiran, at iyong kamuhian ng kasamaan, katulad ng Panginoon na kinakamuhian ang kasamaan, sabi ng Biblia, mga minamahal, "The Lord anointed thee with the oil of gladness." Mga minamahal, i-anoint ka ng mahal na Panginoon, yung gladness sa puso, yung joy, yung happiness, that is God's anointing. Once the Lord is with you, the Lord, mga minamahal, ay maluwalhati sa iyong banal at dakilang pangalan, sa iyong mga ginagawa. Sabi ng banal na Biblia, yung anointed, yung oil, mga minamahal of gladness, that is God's anointed. Ia-anoint ka ng mahal na Panginoon. At kapag ikaw ay anoint ng mahal na Panginoon, maramdaman mo yung gladness, maramdaman mo yung peace, maramdaman mo yung joy, maramdaman mo yung happiness na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Following verse, Psalm chapter 97, verse 10, ano po ang sinabi ng Biblia, mga minamahal? 97, verse 10. "Ang pagkatakot sa Panginoon," amen. Sabi ng Biblia, "O kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan." Yung word na ipagtanim, mga minamahal, kamuhian, kagalitan. Amen? Ang kasamaan. At ang sabi ng Biblia, kanyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kanyang mga banal. Kanyang inililigtas sila sa kamay ng masama. Purihin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kanyang iniibig ang kanyang mga banal, so tayo po ay included sa mga banal once we hate evil, mga minamahal. Kapag namumuhi ka sa kasalanan, ang tawag sa iyo ay banal. Kapag namumuhi ka sa kasalanan, ikaw ay iniibig ng Diyos. Kapag namumuhi ka sa kasalanan, ikaw ay iingatan ng Panginoon sa lahat ng uri ng mga kasamaang
darating sa iyong buhay. Anumang dagok na darating sa iyong buhay, ikaw ay iingatan ng mahal na Panginoon. Anumang mga suliranin na darating sa iyong buhay, sapagkat ang minensyon ng Biblia, lahat ng kasamaan na darating sa iyong buhay ay iingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil iniibig mo ang katwiran at kinamumuhian mo, minamahal, ang kasalanan. Yun ang totoong pagkatakot sa mahal na Panginoon. Ulitin po natin sa English version, mga minamahal, Psalms chapter 91, verse 10. Sabi ng Biblia, let those who love the Lord learn to hate evil. Yet that love the Lord hate evil. Kapag umiibig ka, ito po ang totoong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Madali pong sabihin na you love the Lord, but you also love evil. Mga minamahal, hindi po yun mangyayari. If you love the Lord, amen, you need to hate evil, sapagkat yun ang totoong mga minamahal pag-ibig sa Panginoon. Katulad ng pagkatakot sa Panginoon. Amen? Amen? Fearing the Lord is to hate evil. Kagaya ng, if you love the Lord, you need to hate evil. Mga minamahal, magkadugtong po yun. Kapag may takot ka sa Panginoon, kailangan mamuhi ka sa paggawa ng kasalanan. Kapag ikaw ay umiibig sa Diyos, mamuhi ka sa paggawa ng kasalanan. Sabi ng Biblia, He preserveth the soul of His saints. Kanyang iniingatan. Mga minamahal, ang mga kaluluwa ng mga banal. He delivered them out of the land of the wickedness. Iniingatan ng Panginoon sa lahat ng masasama ang mga umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Proverbs chapter 8 verse 13. Ano pong sabi ng Biblia? Ang pagkatakot sa Panginoon, ito po yung kadugtong ng ating binasa, he that loveth the Lord hate evil. Sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Panginoon, fear the Lord, mga minamahal, is also hate evil. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, ipagtanim ang kapalaluan, ipagtanim ang kahambugan, mga minamahal, at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Sa English version, mga minamahal, basahin natin, ano pong sinabi na Biblia? The fear of the Lord is to hate evil, to hate pride, amen? We need to hate arrogancy and the evil way. Mga minamahal, the forward mouth, mga minamahal, do I hate. Ito po ang mga bagay na isa sa mga kinamumuhian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kung totoo kang natatakot sa ating mahal na Panginoon, kailangan mong mamuhi sa kasalanan. Ibig sabihin, mga minamahal, iingatan mo ang sarili mo na hindi makagawa ng kasalanan, sapagkat ang kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos. At ang sino mang namumuhay sa kasalanan na kinamumuhian ng Panginoon ay kamumuhian din naman ng ating mahal na Panginoon. Ang sino mang tao, mga minamahal, o gumagawa ng kasalanan na kinapupuutan ng Panginoon ay kapupuutan din naman ng ating mahal na Panginoon. Ang sino mang tao na gumagawa ng kasalanan, mga minamahal, kung saan nag-aalab ang galit ng ating mahal na Panginoon ay makakaramdam din naman ng matinding galit na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, Proverbs chapter 6 verse 16. After verse 19, ano po ang sabi ng Biblia? May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 nakasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mga mata, sinungaling na dila. Ito po yung mga bagay na kinamumuhian ng ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos ng mga proud look, yung mga palalong mga mata na kung makatingin ay akala mo kung sino. Mga minamahal, that is one of the body language, mga minamahal, para ma-discern natin ang isang tao ay punong-puno ng pagmamataas, pagmamayabang sa kanilang mga puso, mga minamahal, yung mga proud look, yung mga palalong mga mata. Yan po ay isa sa mga bagay ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganitong uri ng mga mata, mga minamahal, na kung makatingin tayo sa ating kapwa, ay akala mo kung sino tayo. Mga palalong mga mata, mga sinungaling na mga dila. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, liars go to hell. Yung mga sinungaling ay itatapon, mga minamahal, sa impyerno. Ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng sinungaling na mga dila. Magsabi tayo ng katotohanan at tawang katotohanan, sabagat ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos ng katotohanan. Mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo, yung mga innocent blood, mga taong walang kamalay-malay, mga minamahal, walang kasalanan, ating pong pinapatay, nagbububo tayo ng dugo, mga minamahal, ng mga inosenteng mga tao. Amen. Kagaya po ng panahon ng mga gera,
may mga bata at mga inosenteng mga kababaihan, mga taong nadadamay, mga minamahal sa sigalot ng parehas na bansa. Kaya kawawa naman yung mga inosente. Ito'y mabigat na kasalanan. Sabi ng mga minamahal Biblia, isang karumal-dumal, mga minamahal at kahindik-hindik na bagay sa harapan at paningin ng Panginoon kapag ang dugo ng isang inosenteng tao ay mabubo sa lupa. Kagaya po mga minamahal sa panahon ni Cain at ni Abel. Ang dugo ni Abel ay nadugo, mga minamahal, tumulo at nabuhos sa lupa. Sabi ng Biblia, ang dugo ni Abel na siyang dugo ng inosenteng tao ang siyang dumulog sa Panginoon at humingi, mga minamahal ko, ng tulong. Kaya isang mabigat na kasalanan kapag ang inosenteng dugo ay dumaloy po, mga minamahal, sa lupa. Verse 18. Ano pong sinabi ng Biblia? Puso na kumakatha ng masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Puso na kumakatha, mga minamahal ko, ng masama, mga paa na matulin, mga minamahal ko, sa pagtakbo sa kasamaan. Amen? Meron pong mga ganitong uri ng paa. Mabilis sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal, pero paggawa ng kabutihan ay ayaw. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. Yung mga false witness po, mga minamahal, na nagwi-witness tayo, although na alam na nating, mga minamahal, mali, alam na nating kasalanan, pero tumitistigo pa rin tayo dahil may mga false witness. Ito po, marami pong nangyayari yan sa husgado, mga minamahal. Binabayaran ng malalaking halaga para sumaksi sa isang maling saksi, mga minamahal. Kaya, ang nangyayari, ang mga biktima, mga minamahal, ay nagiging suspect tuloy. Yung suspect tuloy, yun ang nagiging biktima dahil, mga minamahal, may mga saksi na tumatanggap ng malalaking suhol upang ang tama ay maging mali at ang mali ay maging tama. So verse 19, mga minamahal, ituloy natin ang pagbasa. Ano pong sinabi ng Biblia? Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Amen? Mga saksi, mga minamahal, naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Ito po'y karumal-dumal sa Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo po ang maging dahilan ng pagkabahabahagi. Huwag po nating hayaan, lalong-lalo na sa loob ng iglesia. Kung ikaw ay kapatiran, ikaw ay manggagawa, ikaw ay mangangaral, ikaw ay mag-aawit, ikaw ay manunugtog, mga minamahal, ikaw ay nasa bahagi ng iglesia, ano man ang katayuan mo sa iglesia, huwag mong hayaan na ikaw ang maging dahilan ng pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Instead, tayo pong maging daan upang ang kapayapaan sa puso at isip ng bawat isa ay maghari sa ating mga puso. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoong Hesus sa gabing ito, at tayo pong mga minamahal ko ay dumako po sa ating pagtanggap sa ating mahal na Panginoon para po sa lahat ng ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal na hindi pa po naglilingkod ng buong puso sa ating mahal na Panginoon. Hindi pa po tumatanggap sa ating mahal na Panginoon. Ngayon po ang oras ng pagtanggap sa Panginoon. Ngayon po ang oras ng paglapit ninyo sa ating buhay na Diyos, mga minamahal. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon at sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, ipikit po ninyo ang inyong mata, itaas po ninyo ang inyong mga kamay, at sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, sa oras nito, ako po ay narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay, mahal na Panginoon. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, idinadalangin po namin ang aming mga kababayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka habang may oras pa, habang may panahon pa. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una, minamahal ko, ay ang pananampalataya. Kaya kailangan na tayo palaging dadalo
sa ating pong mga banal na gawain, mga minamahal, upang tayo po'y magkaroon ng pananampalataya, because faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kapag patuloy tayong makinig ng salita ng Panginoon, magkaroon tayo ng pananampalataya na makapagbibigay luwalhati at lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangalawa ay pagsisisi, godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Mga minamahal, tanggapin po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia from the book of Acts chapter 2 verse 38, mga minamahal, then Peter said unto thee, repent and be baptized each and every one of you for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Sinabi ni Pedro sa kanila, kayong mga nagsisi, amen, at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. At tayo po'y manalangin, mga minamahal, para po sa ating mga personal na mga pangangailangan. Ang Diyos ang magtugon. Sabi ng Biblia, hindi pa po ibinabanggit ng ating labi, ay alam na ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Tayo po'y mag-pray. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa oras nito, narito po kami sa iyong banal na harapan, dumudulog at nagsusumamo, mahal na Panginoon, para po sa aming mga personal na mga pangangailangang material, financial, spiritual. Mahal na Panginoon, ikaw mag-provide, mag-materialize ng lahat ng ito. Lalo tigit sa lahat, kami panghawakan mo sa aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Palakasin mo at patatagin, mahal na Panginoon, papagtibayin ang aming mga pananampalataya na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga problema, sa gitna ng mga suliranin, mahal na Panginoon, ay manatili pa rin kaming tapat na naglilingkod sa iyo hanggang sa araw ng iyong banal na pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ang ating mga kamay sa ating po mga gadgets, sa mga screen na ating mga gadget, yan po ay TV, yan po ay cellphone, yan po ay laptop, mga minamahal. Ipatong po natin ang ating kamay sa ating po mga screens at tayo po ay sama-samang manalangin. Sabi ng banal na Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Amen. Isipin po natin, mga minamahal, na nakapatong ang mapagpalang kamay ng mahal na Panginoon sa ating mga ulo. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved Venerable Pastor, mahal na Panginoon. Anoint us, there is Jesus. Gawin mo kaming daluyan ng iyong kapangyarihan. Ano mang karamdaman naming taglay, ikaw magpagaling. Mga problema naming taglay, ikaw magbigay ng kalutasan. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, cast out right now demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit. Poverty is begun, sickness be healed, the infirmities cast out, karamdaman, panghihina, panlupaypay, panlalamig, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, demonyo ng kawalan, hadlang sa aming paglilingkod, hadlang sa aming paglago. Cast out right now demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demonyo ng high blood, demonyo ng ulcer, anumang demonyong karamdaman, lagnat, sipon, anumang karamdaman, sa pangalan ng Jesus, cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Purihin po ating mahal na Panginoon, duwalatingin po kanyang dakilat banal na pangalan, iyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa magana po. Minamahal sa ating pong lahat. Tayo po'y dumako sa ating pagtatapos, sa ating closing prayer. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Tayo po'y manalangin para sa ating closing prayer. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, mahal na Panginoon, salamat sa aming pong mahal na Panginoon na isagawang banal mong programa. Mahal na Panginoon, hallelujah sa programang ito. Salamat sa iyong paglanangis, sa iyong pagkilos ng mainam, sa mga banal na salita na aming napakinggan. Mahal na Panginoon, ay mamulat ang aming mga kaisipan na mamuhi kami sa paggawa ng kasalanan at umibig sa paggawa ng katwiran upang ang iyong kaluwalhatian at kaluguran ay sumaamin magpakailan-kailan pa man. Sa aming pansamantalang pag-iwahing-walay kung paano kami iningatan mo sa buong maghapon, ganun din po sa aming mahal na Panginoon pagtulog sa aming paghimbing. Patulugin mo kami na mahimbing, ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain, bago sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo ang aming makita. Bukas ng umaga, muli mo kaming gisingin upang magpuri at umawit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, leading prayer for our beloved Venerable Pastor. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. We love you so much, our beloved brethren, and Jesus loves us more. Ang Diyos po ang magpala po, mga minamahal, sa ating lahat. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.